So, good day mga dudes. Episode na naman natin dito kay Maxi. May upgrade. Meron na naman tayong in-upgrade dito sa kanya. So, kung di nyo pa mapapansin, tuturo ko na sa inyo. So, ang ginawa ko, nagkabit ako ng ganito. Yan. Ang common tawag dito is yung bus type na side mirror. Ayan. So, ito na yung yung natapos ko ngayon. Nagkabit na rin ako ng ball mirror. Hindi pa to hindi pa to tapos. Tinespit ko lang. Ayan, so ito, ayan, kinabitan ko na ng tornilyo rito. So, dito sa side na to, hindi na. Tapos yung pinagkakabitan dati dito ng ng side mirror, ito na dito ko na din kinabit para maganda yung kapit kasi may washer na to. At the same time para hindi na ako magbubutas. Ayan, nakatagos na siya rito. So maganda ang kapit. Ayan. Ayan, solid siya. Ayan, pag inuuga ko siya, umuuga yung buong yung buong unit. Ayan, maganda ang kapit. Yung tornilyong ginamit ko, stainless washer, stainless din. Yung lock washer, stainless din. Yung mga tornilyo nitong side mirror, pinalatan ko na rin ng stainless kasi dun sa stock. Ayan, ganito nangyayari dun sa sa mga tornilyo ng stock, kinakalawang. Kaya ang ginawa ko, yung nakalagay dito, pinalitan ko ng stainless. Pati itong nut na to, stainless. Meron siyang nut doon para maipit itong bakal. Tapos ang kinabit ko na na ball mirror, yung ganito. Yung kinaklamp lang. Medyo pangit pa siya ngayon, pero ang gagawin ko kasi pipinturahan ko. Tinespit ko lang siya. So ito pa yung ito pa yung luma. So ito yung papakita ko sa inyo na ikakabit ko. Kasi same procedure din naman. Dito ko rin ikakabit. Tapos bubutasan ko dito. Same lang sa dito. Yan. Siya. Bala ko pang lagyan ng cap nut dito para hindi masyadong exposed tong tornilyo. Or pwede ring putulin mo na. Ako kasi okay lang sa akin na may ganyan. Lagyan ko na lang ng cap nut. O yung yung acorn nut na tinatawag para naka-cover. Ganito yung acorn nut Cart nut, acorn nut, ganito itsura niyan. Yan. Lagyan ko ng ganun dito para hindi siya masyadong matulis din kasi yung thread nito baka masugatan tayo diyan. So papakita ko lang sa inyo yung paggawa ko dito. So ito yung ito yung isa pa na hindi pa nakakabit. Nakita niyo yung mga stainless na pinagbibili ko. Ayan. So ito, kakabit natin to. Ito sa item na to, ang i-modify lang natin is ito. Yung butas dito kasi malaki yung butas para dito So yan, bubutasan natin to, lalakihan natin para magkasya. So madali lang naman. Basta matalimang drill bit mo na pambakal, kaya yan kasi meron na ring butas Ang ginawa ko sa pagbutas doon sa kabila, inisa-isa ko. Ginamitan ko muna ng ito yung mga maliliit na bit ko Ginamitan ko lang ng maliliit na bit. Tapos tsaka ako hanggang sa pinalaki. Dalawang beses lang ako gumawa lang ako ng pilot hole bago ko diniretso ng yung tamang size. Tapos medyo yung butas niya medyo ginanong ko rito para talagang lapat na lapat siya. Tapos kung mapapansin niyo, merong mga sobrang goma. Nilagyan ko kasi ng goma yan para hindi magasgas yung mismong pinakabakal. Tapos mamaya babaklasin ko pa rin yan kasi yung pinagbutasan ko, pipinturahan ko ng puti. Tapos ito, baka strip ko yung pintura nito kasi wala siyang walang primer. Strip ko yung pintura nito. Pinturahan ko ng primer. Tapos nagasgas kanina kasi nagbarena ako. Yung lang, pilot hole lang. So para matakpan uli kasi kakalawangin. Strip yung pintura, lagyan ko ng primer, tapos pinturahan ko ulit. Ang ipipintura ko na lang siguro dito matte finish na lang, wag na yung glossy. Yan, pati ito dadamay ko na ng pagkakapintura. Kasi malamang to kakalawangin, pati itong part na to. Yan, itong kalawangin yan. Baklasin ko na tong isa para makita niyo yung procedure. Saka anyway, ulitin ko ulit katulad sa mga sa mga nauna kong video. Yung mga ginamit ko rito ito, katulad ito. Itong nabili kong side mirror is i-include ko sa description kung saan ko nabili. Para kung gusto niyo gumawa din ng ganito, ito meron ng buo para sa inyo na side mirror na ganitong klase. Yung bus type side mirror.
Pati yung ano, yung ball mirror na binili ko, i-include ko rin sa description yung link para magawa ninyo to. Bakit ko ano, bumili pa ako ng ganito? Kasi pwede naman tayo magpagawa sa ano eh, 'di ba? Sa mga machine shop, sa mga nagwe-welding. Ito kasi para do sa mga tao na walang access or walang malapit na ano, nagwe-welding or machine shop sa lugar ninyo. Kaya ito, bumili ko ng ganito na lang. Para ano, yung sa mga gustong gumawa na lang nito na ikakabit na lang. Ayan. Kasi wala kang access sa ano, sa mga nagwe-welding. Ayan, para meron kayong link para magawa ninyo 'to, gagawin ko. Sige, simulan na natin yung ano, yung pagkabit no sa isa. So, pakita ko lang din muna. Ito. Ito yung point of view ko. So, ganyan. Ayan. Kita ko na yung ano, kita ko na yung pinakaharap nung ano ko, nung gulong ko sa harapan. Tapos ayun naman yung ano, yung side mirror. Nung una, ang iniisip ko baka maharangan nitong support na to, yung salamin. Pero nung nakaupo na ako rito, okay naman pala. Matagal ko nang gustong bilhin to eh, kaya lang nagdadalawang isip ako kasi baka naharangan nga nito. So hindi naman pala. So ang reason din kung bakit ako bumili ng ganito is bukod sa ano, hindi na masyadong papaling yung leg ko kasi yung angle ng ano, side mirror, hindi na ako masyadong mababali ang leg ko sa pagtingin dito. Dito na lang ako titingin, di ba? Ang isa rin sa reason kung bakit bumili ko ng ganyang side mirror kasi ito. Pag kasi may time na ano, ito. Pag may time na yan, umuulan o kaya mainit dito, pag sinara ko tong kurtina ko, tinali ko na siya dito, yung side mirror ko naharangan na. So wala na ako nakikita. Pero kung nakaganyan ako, ayan. Oh, 'di ba? Kahit na nakaharang yung kurtina ko, okay lang yung okay lang yung side mirror, nakikita ko. Ayan. Oh, ito sa kabila, papakita ko sa inyo. Ayan. Kasi minsan nagbibiyahe ko, biglang umulan eh. Syempre kailangan ko magkurtina. Oh, ayan oh. Nakaganyan. So, pag tinali ko kasi dito, pwede mo naman siyang ganunin, kaso konti na lang yung nakikita ko doon sa side mirror eh. Konti na lang pag ginanyan ko siya, oh. 'Di ba? Kaya ano, napag-isipan ko na, sige, ganito na ang gagawin ko. Ayan, kabit na natin doon sa kabila para test ride ko rin kung ma-vibrate habang nagbabiyahe. Kasi ito, uugayin ko yung ano, uugayin ko. Oh, sumasabay lang siya sa ano eh, sumasabay lang siya sa unit natin. Hindi siya yung nagkukusa na nanginginig ng mag-isa lang. Oh, kaya yung nakikita ko ano, yung view, hindi siya nagba-vibrate, oh, sumasabay lang. Okay, sige, gawin na natin. Okay. Dito sa tinatanggal ko na cap nut, meron pang ano rito yung washer eh. Hindi ko na malaman kung nasaan. Hindi ko na kinabit kasi yung washer na nandito dahil nagkabit ako ditong dashboard eh. Itong dashboard na binili ko na to, doon din sa pinagbilhan ko nung ano eh, nung side mirror. Lalagay ko na rin yung link para kung gusto niyo rin maglagay ng ganitong klaseng dashboard. Yung katulad ditong sa akin. Ayan, yung ganitong dashboard. Kung saan ko binili itong ano na to, yung side mirror bracket na yan, doon ko rin binili itong dashboard na to. So, meron ano siya eh, nakakabit siya dito. Ayan o, merong brace. So, tagal natin itong cap nut na to, 17. Ito ang importante sa mga ano, sa mga pagka nagkakabit kayo ng mga ganito. Ayan, kunyari, yan, side mirror, ma-vibrate ang side mirror eh. Basta ang pinagtotornilyohan ninyo ma-vibrate, maglagay kayo lagi ng ganito. Ang tawag dito is ano, lock washer. Ayan. Pagka naka-lock washer ka, yan, hindi basta-basta matatanggal to, malulus. Kasi para siyang ano eh, yung kinakabit natin yung thread locker, pero ano siya ba, ano, washer. Para siyang thread locker. Yan. Pagka hinigpitan mo yan, maglalapat yun eh. Tapos yun yung magpipigil dito sa nut na umikot. Kaya ang silbi niya parang thread locker. Kaya ang tawag sa kanya lock washer. Basta meron kang i-install nut at siya ay ma-vibrate, lagyan mo ng lock washer. Yan. So ito yung ano. Yan, nakakabit to rito eh. Itong brace. Tagalin muna natin. May washer dati dito eh. Yeah, so tinanggal ko na yung washer kasi hindi na mai-thread tong ano, cap nut. Tapos ito talagang merong ano siya, talagang merong rubber bushing yan na parang style washer.
dito. Gagamitin pa rin natin to. Kaya tabi nyo lang. Ayan. So, butin na natin to. So, ito. Ganito yung tsura niya. Meron siyang washer. Ito, gagamitin pa rin natin to. Ito yung nandito sa kabilang side eh. So, ang gagawin lang natin, ibaba lang natin itong goma na to. Tapos ito, may nut. Luwagan lang natin to. 17 rin to eh. Teka, ikapalang ko muna rito. Luluwag. Pagka maluwag na yan, pwede mo nang ikot to. Kasi luluwag na siya. Ang pagkabit niya yun, parang parang side mirror ng motorsiklo rin ang style ng pagkabit niya. Ay, pasikip pala yung ikot ko. Ayan. So, yan. Ito, gagamitin pa natin to dito sa luma. Yan. Kasi meron na rin lang eh. Dito na gamitin natin, di ba? May washer, eh nakaganyan. Gamitin natin yan. Ito yung side mirror bracket natin. Yung mga may na siya, may butas na siya. Ito. Bali, 4 ang butas niya. Ang gagamitin ko lang dito sa butas ito is 2 lang. Yung dito. Ito, di ba? Ganyan orientation niya. Ito. Tsaka yung ito. Isa lang dito. Kasi makapal to eh. Ito lang ang binutasan ko. Yung dito, hindi na. Kasi makapal to eh. Ayan, ganyan kataba yan. Kaya hindi ko na binutasan. Ito na lang. Bali para ang hawak niya pa 90 degrees. Merong hawak dito, merong hawak dito. Ito yung isa pang hawak. Ito pa yung isa pang connection niya. Ganun ang gagawin din natin dito sa isa. Ang problema nga lang, itong butas dito sa may bandang ibaba is malaki kasi ito eh. Ito malaki, hindi kasya dito. So madali naman ang butasan to kasi nga meron nang nakabutas dyan. Palalakihin na lang natin. Butasan ko lang to ng malaki para magkasya to. Sige, gawin na natin. Sample lang muna. Okay, di ba? Dito pa yung lock nut, lock washer tsaka yung rubber bushing. Tapos ayan siya. Tapos ang isa rin kasing problema nito. Ito, di ba ganyan siya. Ayan. So itong itong angle bar hindi siya pasok dito. So meron siyang sa loob. Meron siyang space. Ayan, kung ilalapat kong ganyan, may space siya, di ba? May space dito. So tapos yung dito sa side na to, ganyan ang magiging itsura niya. So para din ang naisip ko para ma-less din yung vibration. Tsaka hindi magasgas yung body ng natin kasi pag nagasgas, pagmumulan ng pagmumulan ng kalawang, naisipan kong lagyan ng siya, ng rubber. Ang una ko naisip is rubber matting. Bumili na nga ako ng rubber matting eh. Yung ganito sana. Kaso nung inaano ko, medyo may katigasan siya tsaka makapal. Tinatamad na akong bumili ng mas manipis nito. So pumunta na lang ako ng DIY. Ayan, bumili na lang ako ng ganito. Yan. Ito yung nilalagay sa sa ilalim ng mga upuan ng furniture mo. So ayan yung nakakabit dito. Ayan pagtingin sa side na to. Ayun yung mga goma. Ayan, diba? Ganun na lang ang gagawin natin para meron tayong rubber dun sa bracket. Hindi natin magagasgasan yung body ng unit. So ayan. Ngayon yung tsura niya. Pangit, no? Pero okay lang yan. Hindi naman makikita yan eh. Dahil sa pinakagilid yan, nasa loob. So yan, imakit ulit natin. Saan yung tornilyo? Ito pala. Magkakalimutan yung washer. Ayan, pagka kinabit nyo na to, may rubber na. Medyo mahirap yung kabit. So kailangan
naka ano na siya, nakadikit ng konti na rito. Pitin natin kasi may goma na eh, kaya medyo ano na yan. Kapit natin to kasi makfit na natin to. Then huwag kakalimutan yung lock washer. Medyo umigsi yung ano dahil nga doon sa goma eh. Pero kailangan pa rin may lock washer. So kaya ako siya ginanyan para makita ko yung pagbubutasan ko dito. Ayan, masukatan ko. Pagka bubutasan nyo na medyo i-gilid nyo ng pagganyan siya. Yan. Tapos saka nyo ngayon tukan ng butas. Yung mamarkahan nyo ng butas yung bubutasan natin. Yan. Medyo i-ganon nyo siya. Yan. Tinutulak ko. Yan. Pansinin nyo ginigilid ko siyang ganyan. Para talagang ano, kapit na kapit yung ano niya, yung pagkakatornilyo sa kanya. Kasi kung dito mo siya kung hindi mo siya igigilid, magiging mas ma-vibrate yan. Kaya ano, medyo iganon mo siya bago mo butasan para yung butas sakto. Ganon din ginawa ko doon sa kabila eh. So sige, ano, butasan ko na to. Maliit lang muna ang gamit kong ano, pambutas. Kasi sukatan ko lang. So ganun nga. Medyo ipapasok nyo ng konti para sakto yung butas. Ingatan lang pagka gumagamit tayo ng mga tools. Konting ikot lang papasada ko rito para makita ko lang kung saan ako magbubutas. Ayan. So namarkahan ko na. Pwede ko munang ano, tanggalin to para lang hindi nakasagabal habang binubutasan natin. Hinigpitan ko siya kasi para talagang yung ano, yung butas niya sakto-sakto. Kasi ayoko nung sabay ng huli. Pag nagkamali ako ng butas, magbabibrate siya na magbabibrate. Hindi ano yun. Ang lungkot nun. Pag yung side mirror mo nagbabibrate, di parang wala ka rin nakikita. Dahil nanginginig yung nakikita mo. So yan. Tingnan natin to. Sa minarkahan ko, butasan lang natin. Lalagyan ko lang ng konting oil. Ayan. Nilagyan ko lang ng oil yung tip. Tapos i-settings ko muna sa ano, hammer para lang umano ng konti. Pag medyo may ano na, may butas na, i-drill ko na. Tapos tulak. Ayan. Butas. So ito na yung pinaka pilot hole natin. Gamitin na natin yung isa pang drill bit para sakto na yung ano, sakto na yung tornilyo ikakabit natin. So ito yung tornilyo na gagamitin natin. So ito yung drill bit. Pinagtatapat ko lang yan eh. Tapos medyo mas malaki ng konti yung drill bit para mapagkasya natin tong ano, tornilyo. So palitan ko tong drill bit na maliit na ginamit ko pong pilot hole. Maganda kasi talaga magpa-pilot hole ka eh. Para ano, kasi mas maliit ang bit, mas accurate ang pagbubutas. Tsaka syempre kung meron ka ring ano, yung punch. Kung meron kang punch, gamitan mo ng ano, yung center punch. Hindi ko makita yung center punch ko, kaya tinatamad ko hanapin. Kaya nagpa-pilot hole na lang ako. Tsaka mas mabilis din kasi mag-drill kung unti-unti ka magbubutas, hindi yung biglang laki kagad ang butas. Saka sa pagka ganun ang ginagawa mo, hindi kagad magiging mapurol yung mga drill bit mo. So ayan, palalakihin lang natin tong ginawa natin butas.
Try natin kung kasya siya. So yun, pasok. Kikilin lang natin para walang mga rough edges. Yung mga file ko, ano eh, mga bilugan na file. Ito, pambilog. Para walang mga rough edges. Kasi in time, pagka ang mga butas mo matatalim, pwede kang maputulan ng tornilyo. Kaya bawasan mo yung talim ng butas. Para maiwasan natin yung napuputulan ng tornilyo. Saka para malinis yung gawa natin. So ito na yung natin butas. Ito na yung butas na ginawa natin. Ito yung tornilyo. Yan. Saktong-sakto lang. Mas malinis pa. Yan. So anyway, kasi iniiwasan ko rin yung magkakaroon talaga ako ng kalawang. Linisan ko lang yan, tapos meron na ako naka-ready na pintura. Lang natin, pintura natin ng konti pagka natapos ko na to. Para mabawasan yung pagkalat ng kalawang. So sa side na to, ito, kasi nandito yung ulo ng tornilyo, washer lang doon. Tapos dito naman sa side ng thread, ito ang ikakabit natin. Ayan. Lock washer, yung nut, saka washer. Lahat to puro stainless para maiwasan natin yung kalawang. Washer, lock washer. Tapos yung nut. Para ma-secure na natin yung bolt. Anyway, itong bracket na to, may kasama tong apat na set ng bolt saka ng nuts. Kasi may apat siyang butas eh. Kasama siya dun sa pagbinili mo. Kaya lang kasi hindi siya stainless, kaya hindi na 'yun ang ginamit ko. So, ipitan na natin 'to. Para tingnan natin kung nagba-vibrate. Tamang higpit lang, o masyadong sobra kasi may lock washer naman siya. Para lumapat lang yung bakal tsaka yung goma na nilagay natin para gaming caution. Ayan, so ayan, okay na dito sa side na to. Pa natin ng konti. Tapos para nga mas malinis at hindi masyadong lalagyan ko ng cap nut to, pang cap nut. Tapos ikabit na natin ulit ito. Okay na. Tigas na. So kabit na natin yung side mirror. Ito yung napili ko na side mirror. Medyo mataba siya. Tsaka medyo medyo naka-curve. Para wide angle lang makukuha niya na reflection. Tapos medyo nakahilig tong yung kabitan niya sa likod. Tapos screw type siya. Pwede may kabit ng nut. Ayan. May kasama na siyang ganito. Ayan, may kasamang lock nut, washer, taka itong nut. Para ikakabit natin yan dito. Ayan. Itong lahat ng to, pati itong mga tornilyo na to, papalitan ko ng stainless. May mga nakaready na ako ng stainless dyan. Para hindi basta-basta kakalawangin siya. So ito, tanggalin natin yung luma na. Ayan. Pero may kasama siyang nut. Pati itong yung pinagbilang ko nitong side mirror, ilagay ko sa description yung link kung saan kayo makakabili nito. Although, pag bumili ka nito, meron din kasama. Pero syempre mas mahal. Meron ako nakitang mas mura sa online, kaya separate kong binili to do sa provided nila. Pero yung sa kanila mas malaki. Tapos ganito rin, medyo hindi nakasentro yung kabitan ng tornilyo. Kasi pagka nakagitna yan, medyo tatama na siya dito, bubunggo na siya dito sa side na to. Kahit yung binibenta nila dun sa sa shop nila, siya, hindi siya nakasentro. Tanggalin ko muna yung mga screw na maliliit.
Kasi ano siya hindi siya sa stainless. Lagyan natin siya ng ano, kasi mahaba-haba rin man yung tornilyo niyan. Lagyan natin siya ng nut para pang-ipit dito sa bracket. Ayan. Sagad lang natin yan. Ayan. Tapos isa pang ano, pasok na natin to dito. Ano. Ayan. So dito naman ang ikakabit ko, washer, lock washer, tsaka cap nut. Ayan. Para malinis tignan. Saktong-sakto na yan dito. Yan, ganyan. Puro ano to, puro stainless, naulit to. Basta lahat ng may connection ng ano natin, ng tornilyo sa mga nagbabibrate na piyesa, pinakamaganda may lock washer. Para hindi basta-basta matatanggal. Or kung wala kang lock washer, meron kang ano, thread locker. Thread locker ang gamitin natin. Ayan. So, pwede ko ngayon ng ano to kasi meron ngang nut dyan sa loob. Ayan, pwede ko nang ipitin to. So, ipitan ko na lang to. So, ayan na. Ayan. Ito naman yung isa. So, okay na. Medyo ano na lang din tayo kasi since mas mahaba ng ano natin side mirror, pero nakapasok pa naman yun hindi siya masyadong nakalabas dito sa ano, hindi siya masyadong nakalabas, nakapasok yan, kaya hindi rin siya masyadong mababangga, mabubunggo. Ayan. So yun okay na. Ito na lang siguro, yan nga yung mga lilinisin ko, pero yan na yung ano, yan na yung ating side mirror. Tapos ito naman siya sa labas. Ayan. Di ba? Okay na okay. Pipinturahan na lang natin. Tapos okay na yan. So sige mga dudes, ano, tapusin ko na din to. Hindi ko na rin papakita na pipinturahan. Pero yun ang idea. Pipinturahan natin tong side mirror para ano. Kasi yan may back, bagong kabit, may back agad. Kasi wala ring primer tong gawa nila Pero okay na. At least di ba may bracket ka. Tsaka ito kasing anak ko dito, yan lumabas. Naligo kasama yung mga laruan niya, so bakalag natin to. Kaya sikasuhin ko na muna to. Dito ko natapusin yung vlog natin ng ating paggawa nitong bus type side mirror ng ating Maxima. So kung nagustuhan ninyo yung ating video, mag-iwan kayo ng like. Tsaka doon sa mga gusto rin magkabit ng ganito, i-share nyo doon sa mga tropa natin dyan. At pinakamaganda talaga, mag-subscribe kayo sa channel natin para maswertein tayong lahat dito. Konting-konti na lang, baka ma-reach ko na yung 1K. Nasa halfway na tayo, 540 yata yung tingin ko sa huling check ko nito. So, kada inuulit ko yung mga ginamit ko dito na na gamit para sa paggawa nitong natin, itong bus type na side mirror is iiwan ko sa description, sa links. Mag-iwan ako ng mga links dyan at share aamin ako sa inyo, pinaka the best kung doon sa link ko kayo bumili, dahil syempre meron tayong commission dyan para meron tayong pampatuloy at saka pampabili ng mga pang-upgrade natin dito sa ating mga unit, mga motor, mapa kay Maxima, mapa kay Honda Beat or kahit nga doon sa sasakyan tsaka pambili din natin ng mga gamit pagka tayo ay aalis na, para mapapakita ko rin sa inyo yung mga ganitong DIY yan. Tsaka yun na nga, pwede naman tayong magpagawa nito sa mga sa mga nagwe-welding diyan, sa mga machine shop. Pero mas pinili ko na bilhin yung item na lang kasi para at least dun sa mga wala kang access sa mga ganon is pwede nyo pa rin gawin tong mga ganitong bagay na madali lang naman ang gagawin natin. Yan, magbubutas lang tayo. Yan. Dito sa unit natin, ito lang naman binutasan natin, tapos pipinturahan pa rin naman natin yan para hindi kalawangin. So tingin ko, yung iba dyan na kahit na hindi masyadong experience sa pagdi-DIY is tingin ko magagawa din naman tong ginawa ko. Kaya mas pinili ko yung ganitong route ng paglagay ng bus side mirror na bus type. Yan. Okay, so sige mga dudes, so ito na uli. Yan point of view natin, nasa loob tayo ng ating unit. Tapos sige, asikasuhin ko na itong anak ko dahil baka lagnatin pa, yari tayo kay Commander. So sige, kita-kita na lang sa susunod na vlog natin. Pag nagdadrive ako ng truck dati, gusto ko talaga merong ganyang ball mirror bukod pa doon sa side mirror ko. Kasi ang purpose ng ball mirror para makita ko yung harapan ng truck ko.
Pag yan, nilagyan ko ng ball mirror tong ano ko, tong tuktok ko. Feeling ko nasa truck uli ako. Kasi malay mo, baka may humarang na bisikleta dyan sa may harapan, hindi ko makita, blind spot, di nasagasaan ko, di ba? Maganda may ball mirror. May humarang na motor dyan sa harapan, di mo makita dahil blind spot, di ba? Yan ang purpose ng ball mirror. Ayan. Feeling ko ngayon, bumalik ako doon sa dati kong unit na truck. Para feeling ko nasa truck na uli ako. Tsaka nagtataka nga ako sa mga ibang truck driver kung bakit sila nakakasagasa din ng mga nandoon sa harapan nila sa may ibaba. Kasi nga mataas yung truck, diba? Tataka din ako kung bakit sila nakakasagasa Bakit hindi ba nila ginagamit yung ball mirror nila? Kasi yun din ang purpose ng ball mirror So sa pagdadrive ko ng truck, wala pa ako ng karanasan na gano'n na meron akong nabunggo sa harapan ng truck ko na hindi ko nakita. Kasi nga dahil dyan sa ball mirror ko. So yun, mga kosang truck driver, gamitin niyo yung ball mirror. Tsaka yung iba kasi dyan, mga ibang amo dyan, pag nabasagan ng mga salamin yung truck nila, di nila pinapalitan. Para maiwasan yung makasagasa yung mga driver nyo, palitan nyo yung mga salamin para wala masyadong blind spot yung truck.